Nung unang encounter namin, bago mangyari yung last week, bago mangyari yun, nag-halt kami para mag-contact sa TCP. Kaso medyo malalim kami, umakyat kami. May konting high ground malapit sa ilog. Pero bago kayo makarating dun, may nadaanan kaming ilog na may taong naglalakad na kumbaga parang pinapasunod kami, niniligaw kami na bigla silang nawala. Bigla silang nawala nung sinusundan na namin. Hindi namin sila mahanap. Kaya tuloy-tuloy kami. Di namin sila sinundan, inikutan namin sila. Tapos nag-halt kami dun sa taas. Pag-halt namin sa taas, diretso kumain na kami dun. Tapos di namin akalain na mayroong ganun na mangyayari. Nung pagsabi na prepare to move na kami, kasi advice sa amin mag-move na daw agad. Pag-move namin, yung lead scout namin nasa unahan, kasi yung daanan angat ka konti, tapos pagdating mo sa taas, bababa ka, may kurbada. Andun yung kalaban. Pag angat ng lead scout namin, paglingon niya sa kanan, sa dadaanan, umapoy na daw yung barrel, kaya tumalon siya, pati yung guide namin. Tumalon yung guide namin na RR. Kaya ang naka-react na lang sa putok, yung guide na lang namin, yung may hawak ng tubo. Ganun sa nagpupuka na. Ang ginawa ko, para makakuha kami ng advantage position, kasi nasa baba na sila, kami na natira sa taas, hinit ko na yung high ground. Naghit ako ng high ground, tinawag ko yung contact man ko. Kami dalawa ni Sergeant Gonzales, ni Ranger Gonzales. Dalawa kami, umakyat sa taas. Doon namin pinutok-putukan. Sa taas, pinutukan. Pero medyo matapang din yung kalaban kasi kahit nasa taas kami, sabi nung officer sa baba, tinitingala daw kami, pinuputukan kami sa taas. I-reply lang kami doon sa taas. Pinuputukan namin sila. At malakas din, high power din ang dala ng kalaban kasi meron silang dalang yung rifle grenade. Saka may tubo, tinutubo nila kami. May M14 sila, may R4, saka green tip din ang bala nila. Ang kaibahan lang sa bala nila, ang ukit ng bala nila sa ilalim, mas malalim ang ukit ng pangalan, ng serial number, kaysa sa bala namin na dala. Yun ang pagkakaiba at medyo luma yung basyon nila. Doon, pukpukan siguro mga ilang minuto, nag-withdraw din sila. Kasi nung nakuha namin advantage position, pinukpukan sila ng pinukpukan. Pati yung K3, humabol sa amin sa taas. Kasi tinawag na ng contact man, 3 kami sa taas, pati yung isang officer, si Sir Gimbongan, bali 4 na kami. Doon, nawala na yung kalaban. Sa pag-search namin, doon namin nalaman sa baba na yun, sa pinanggalingan nila, meron doon kampo. Merong kampo silang ginawa doon, na may 3 kubo, meron ng lutuan. Pero estimate namin mga ilang araw na rin yun inalisan. Kumbaga tinatambay-tambayan na lang nila yun. Hindi nila yung permanenteng kampuhan talaga. Tambayan lang nila. Estimate namin nun siguro mga 12 katao yun. Estimate namin. Pagkatapos noon, sinearch namin yung paligid. Yun nga. Tapos, binigyan namin ng paunang lunas yung nabalian. Binigyan namin binigyan ng first aid namin, yung first aider namin. Inassist agad yung kasi nabali yung 2 buto. 2 buto sa braso, nabali.
Sa awa ng Diyos, wala naman sa amin natamaan ng bala. Salamat pa rin kami. Ginabayan pa rin kami ng Panginoon na wala sa amin na sugatan. Kahit isa sa amin walang nasugatan. Kaya sobrang pasalamat kami. Yung sa result ng encounter namin, medyo mahirap kasi yung terrain. Kaya wala kami na may na-recover kami, mga basyo na lang. Yung bala ng tubo na lang na yung pumutok na, saka yung sa rifle grenade, yun na lang na-recover namin. Kasi hindi namin masyadong silip, masukal, sobrang sukal ng magubat talaga. Sobrang sukal, saka yung sa terrain. Mahirap kasi slope. Aangat ka bago mo sila makuha. Saka creek yung kaliwa niya. Dito sa ang kanan niya, parang paakyat na pader. Kaya nahirapan kami na makuha sila. Yung sa high ground naman kami, di namin sila masyadong masilip. Kaya pinuputukan lang namin sila. Ni-estimate lang namin kung nasaan sila parte. Pinuputok-putokan namin. Kaya di namin na kuha yung kalaban. Gaano kalayo sila? Yung nasa baba, ang layo, mula dun sa lead scout, o dun sa kalaban, siguro ang layo, mga nasa 15 to 20 meters yung layo. Na pinutukan agad sila ng kalaban. So, parang ang nangyari doon, nag-draw yung lead scout. Yung LBA. Ganun draw sila. Yung unang pumutok sa kanila. Pag yung buti, mabilis yung guide, yung tubo. Kasi agad siya. Pag putok, reply agad yung Kasi, Ang unang bitaw ng bala. ang unang nagbito ng bala nun, yung kalaban. Kasi, nauna nang pumutok. Paglingon niya, umapoy na yung pumutok na agad. Kaya, nagpalaglag siya sa creek. Tapos yung guide, pinutukan, reply agad. Binagwagan agad ng guide namin. Di man niya matubo kasi pag binitawan, pag nag-ano pa siya ng tubo, baka siya matamaan. Wala nang magre-react kasi wala nang ibang tropa. Siya na lang yung naka-hold the line sa unahan. Yung ibang tropa kasi nasa baba. Kasi paakyat yun. Paakyat yung daanan. Nasa baba yung ibang tropa. Hindi nila makita kung nasa ng kalaban. So, pagkatapos nun, parang kuan pala, kayo yung nakakita, nabangan. Kumbaga, di din alam ng kalaban na doon kami dadaan. Ang alam ng kalaban, doon kami dadaan sa kabila. Meeting engagement, parang nagkabulagaan lang, unahan lang putok. Ganun yung nangyari sa red. So, kuan, yung sa kuan mo naman, sa next encounter mo. Yung sa, Kasunod ba nung araw na yun? yung kasunod, yung pagka umaga, pag kinaumagahan naman, kung naglalakad kami, Diba, encounter na yun ng gabi. encounter nung tanghali, kinaumagahan mismo, naglalakad kami. Di pa kalayuan dun sa pinag-encounter namin. Minadaanan kami isang bahay. Yung bahay na yun, pinasok namin. 4 kaming pumasok. Tapos, nagpaiwan kami sa labas ng section leader ko, Sir Gimbongan, saka ako. Tapos yung contact man ko, saka yung guide, sila yung pumasok sa loob. Pagpasok nila, may nakuha silang 2 backpack. Naka-ready to pack na. May nakalagay ng mga damit pang babae. May mga damit pang lalaki. Sa isang bag naman, may mga damit pang babae, pang lalaki. Tapos mayroong 4 na bote ng tanduay, lapad, na may nakapangalan, Ariana. Habang sila nagsisearch sa loob, kami naman, sinearch namin yung paligid. Sinearch namin yung paligid ng bahay, pati dun sa tabi ng ilog. Kasi may
ilog sa tabi, sa malapit sa bahay. Malaking ilog. Habang titingnan namin yun, wala naman kami nakikitang bakas. Pero meron siyang trail. Yung mga daanan siya. Sobrang dami kasi mga daanan. Daming pasikot-sikot ang daanan. Pa-cross-cross, halos nag-ikis-ikis sa mga daanan. Habang sinesearch namin yun, nakatambay yung tropa namin sa kabila, naka-security. Tapos sinesearch namin dun hanggang sa maikot namin yung sapa, yung ilog na yun. Kami dalawa ng section leader ko, tinignan namin yung paligid. Okay naman siya, clear naman siya. Bumalik na kami. Pagbalik namin, doon na nasabi sa amin ng contactman ko na andun na nga, merong yung alak na may pangalang Ariana, saka yung mga kagamitan panggawa ng IED, yung wire, yung mga pako, saka yung mga tools na panggamit ng IED. Nakuha namin dun sa bahay na yun. Tapos, kinuha namin yun. Tapos, balak namin sana sunugin yung bahay pero di namin sinunog kasi baka tinatambayan din ng sibilyan sa mga magsasaka. Kaya pinayaan na lang namin. Umalis na kami. Mga ilang minuto, siguro mga 5 minuto, mag-move na kami. Naglalakad na kami. Kami yung leading team. Ako yung pang-apat. Mula sa lead scout, guide, team leader, ako. Ako yung pang-apat. Kasi ako yung radyoman. Habang naglalakad kami, suminya sa akin yung guide na gumilid kami kasi mayroon daw tao. May nakita yung lead scout. Naupihan yung lead scout namin. Habang inuupihan niya, nakasight na siya, sinasight niya na yung tao. Tapos walang baril yung tao. Nakipagtinginan pa sa kanya, nakipag-eye to eye contact pa sa kanya yung tao. Tapos nagulat siya na biglang may bumulaga na lang, pinutukan siya, double tap. Buti na lang di siya tinamaan. Double tap agad yung putok sa kanya, pang-pang. Tapos doon na nag-umpisa yun. Hanggang sa, nung may pumutok na, umangat ako konti. Tinanong ko nasa ng kalaban, nasa unahan, sa may kahoy. Bulyong fire agad kami. Sinabihan agad namin yung gunner, na yung hit na agad yung high ground. Radyohan na agad namin. Yung kabilang team na yung high ground, yung taas. Iano nyo na. Yan yung taas. Secure nyo na. Kunin nyo yung taas. Di yun, tuloy-tuloy ang pupukan. Putukan ng putukan. Mga ilang minuto, yung kabilang section sa likod namin na nakasunod sa amin, nakakita daw ng isang grupo naman, pinutukan sila. Tinubo sila ng tinubo. Halos siguro mga 4 na tubo ang binitawan sa kanila ng kalaban. Meron daw kasing tao na pumasok sa bahay. Siguro, yun na nga, i-recover nila yung panggawa ng landmine, yung mga pako, saka yung bag na naka-ready pack na may damit pang babae pang lalaki. Yun na siguro ang pakay nila, kukunin nila. Kaya yun, pati yung kabilang section namin, napabangga din. Yung section ni Mordecai, nabangga din sila. Siguro habang 5 minuto siguro na nakikipagpupukan kami, mamaya pumutok na rin sila. Kasi binangga na rin sila ng kalaban. Hanggang tuloy-tuloy, pupukan. Kaso, sobrang bilis. Napakabilis ng kalaban. 3 lang sila nun eh. Na nasa dun yung kalaban na yun. 3 lang yun. 2 may baril, 1 wala. Pinapauna talaga ng kalaban yung walang baril. Papaunahin nila yung walang baril na panggap na civilian. Ang nangyari kasi doon talaga ay nakipagtinginan pa talaga sa lead scout namin. Tinginan pa sila. Tapos may kamukha pa nga doon sa kasama namin kasi naka-green na damit. Naka-green na damit. Tapos nakipag eye to eye contact pa. Tinginan sila tapos yun na. Biglang may bumubulaga na lang na saka puputok yung nasa likuran. Kaya yun, yung siguro mga ilang minuto rin na pupukan. Sobrang bilis talaga nila. Nag-tiger jump agad sila dun sa creek. Kahit sobrang lalim ng creek. Ang lalim ng creek. Tiniger jump talaga nila. Tinalo nila.
Tapos hinabol pa rin yung 60 gunner namin, nakabatch ko, hinabol pa rin niya ng 60. Binagbaga niyang 60. Papunta dun sa creek. Di pa rin talaga tinamaan. Hinabol na pati yung K3 saka 60, magkasunuran, hinahabol na ng putok. Mabilis talaga sila. May bilis sila sa creek. Kaya, pati yung si kay Mordecai, di nila din mahabol. Kasi mabilis sila. Sa ilog din tumakbo yung kalaban. Anong result mo? Result ng yung encounter na yun sa right. Di namin ma-identify kung may natamaan. Kasi walang bloodstain. Sinundan namin ng kontakman ko. Ako, kontakman, saka yung tail scout, 3 kami. Sinundan namin yung pinag-withdrawhan. Trackings, sinundan namin. Wala kami nakitang bloodstain, pero sobrang grabing madali nila sa pag-akyat. Umakyat na sa high ground, di na kami sumunod kasi yung high ground na yun, pag-akyat mo, siya,